Christians join to sing, Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring, Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Hallelujah, amen. Lift your hearts on high, Hallelujah, amen. Let praises fill the sky, Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end, Hallelujah, amen. Christ again, Hallelujah, amen. Life shall not end the strain, Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore, Hallelujah, amen. Christians join to sing, Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring, Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pastor Arnel Vasquez po para sa online devotion ng St. Paul United Methodist Church. Tayo ba ay enjoy or killjoy? Yun po yung ating pagbubulayan sa umagang ito. At nais ko pong basahin ang teksto na ating pagbabatayan. Una ay sa unang 1, kabanatang 1, talatang 1, tatalon tayo sa ikalawang kabanata, talatang 1. Ganito ang sinasabi. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Hanggang talatang 3 na po yon. Ngayon, sa unang 1 pa rin, kabanatang 2, talatang 1, ganito naman ang sinasabi. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Noong panahon po na ito ay isinulat ni Apostol Juan sa mga mananampalataya ay mayroong ilan
sa grupo ng mga mananampalatayang Hudyo ay na babaling sa isang paniniwala na Gnosticism o yung paniniwala ng duality ng masama at mabuti, no? At tinataya nila na anumang bagay na spiritual ay siyang katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos, samantalang lahat ng material ay tinuturing naman na masama o walang halaga. Ito yung dahilan kung bakit itong mga naniniwala sa o yung mga tinatawag na Gnostics ay dinideny nila o hindi nila pinaniniwalaan na si Kristo ay nagkatawang tao. O they were denying the humanity of Jesus Christ. Pero para kay Juan na naging saksi ng pagiging tao ng ating Panginoong Kristo, hindi naman nila matanggap ang katotohanan yon. Kaya siya ay sumulat at pinatotohanan at binigyang diin na ang ating Panginoong Kristo ay siyang fulfillment of the prophecy, yung inihula ng mga propeta na siyang paparating. So ito daw ay kanilang narinig. Hindi lang nila ito narinig, hindi lang itinuro sa kanila, kundi nakasama nila mismo ang ating Panginoong Kristo, nasaksihan o nakita nila, nahipo nila. At ngayon, pati yung kanyang pagkabuhay na muli ay kanilang nasaksihan at ngayon ito ay kanilang ipinapangaral. Yun naman ang depensa ni Apostol Juan sa grupo na tinatawag na mga Gnostics. So, ngayon, ito ay nagsasabi sa atin na yung Gnosticism o yung ganung paniniwala tuloy ay nagdadala sa mga tao upang hindi nila ma-appreciate o i-deny din nila yung kanilang sarili sa mga bagay na material. Kaya yung mga nahawa sa ganitong paniniwala ay nauuwi sa pananampalataya na laging yung don't o yung merong maraming bawal o yung huwag na maraming mga hindi dapat gawin, katulad ng siguro don't look, don't touch, don't taste, or don't smell. Dahil nga hindi sila nagpapahalaga sa something material, kaya hindi rin nila ini-encourage na magamit ng mga tao yung lahat ng senses nila upang maipahayag ang kanilang pananampalataya. Ito ay taliwas sa ipinamuhay nga ng ating Panginoong Kristo na sa gospel na bababasa natin, ang ating Panginoon talaga ay kitang-kita kung paano niya ginamit ang lahat ng kanyang senses sa kanyang pamumuhay dahil siya nga ay isang tao. 'Di ba? Siya nga ay pinagbintangan o ininsulto. Shall we say, siya ay tinawag na kaibigan ng mga makasalanan, siya ay tinawag na glutton o tawag dito sugapa sa pagkain, matakaw. Ganun din sa inumin. Siya ay tinuturing na marumi kasama ng kanyang mga alagad dahil kumakain sila ng nakakamay. Alam natin yan. Pero nakita rin natin ang ating Panginoong Kristo ay hindi nangimi na hipuin ang mga may sakit, particularly yung may mga ketong na ipinagbabawal na gawin ng kanyang relihiyon during his time. Kaya nga, yung i-deny natin ang ating mga senses o baliwalin ang ating mga katawan ay kasing kahulugan o katapat ng pagbabaliwala rin natin sa pagiging tao ng ating Panginoong Kristo, kung saan, gaya nga ng sinabi ko, ay
in full operation ang lahat ng kanyang mental and physical faculties upang magamit sa kanyang ministeryo at sa kanyang paglilingkod. Kaya ito ay nagtuturo sa atin na sa halip na tayo ay maging killjoy o mapigilan ng maraming mga ipinagbabawal o maraming pinagpapalagay na masamang gawin, masamang tignan, masamang tikman, ay ma-enjoy natin ang lahat ng maaring ma-enjoy ng mga senses na ipinagkatiwala sa atin o regalo sa atin ng ating Panginoong Diyos. At kaya naman sa tingin ko doon sa kabanatang 2, yung sinasabi ng Apostol Juan na kasalanan ay tumutukoy sa mga Gnostics, sa mga hindi naniniwala o dinideny ang pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil nga, we need to believe the dual nature of Jesus Christ, na siya ay Diyos at siya rin ay tao. Siya ay mayroong spirito at siya rin ay mayroong katawan. At ang katawang ito ay siyang ginamit niya para sa kanyang paglilingkod at sa pagliligtas sa mga tao. At ito ay nag-i-encourage sa atin o nagtuturo sa atin na ang pagiging makadiyos din ay pag-appreciate ng mga bagay na pinagkaloob sa Diyos, at lalo pa kung ang katawang ito, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, ay magagamit din natin para sa kapakanan ng iba. Di ba nangyayari yon na minsan sa kagustuhan mong magligtas, ikaw ang napapahamak? Di ba? Yung during pandemic, maraming mga frontliners ang nahawa sa sakit at nabawian ng buhay. Bakit? Para sila magbigay ng buhay at magpagaling sa iba. Nangyayari talaga yon sa kagustuhan mong magmahal, ng iyong magbigay ng iyong malasakit sa iba, minsan ikaw ang napapasama, ikaw ang napagbibintangan ng kung ano-ano. Kasama yon. What we mean is that whenever you would like to come clean or to be the agent of cleansing of others, tayo yung napaparumi. We get dirty most of the times in doing good. Ganon din ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Dito sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 21, ganito ang sinasabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yun, exactly yung ating pinag-usapan. Remember na ang ating Panginoong Kristo, He didn't mind na hipuin yung mga ketongin na alam natin na nakakahawa, hindi lamang physically, kundi spiritually. So, lagi nating tatandaan nga, gaya ng sinabi ko, na Jesus Christ didn't mind getting dirty as long as He will be able to save people, as long as He will be able to serve them. Hindi siya naging killjoy, kundi ginamit niya ang lahat ng pwedeng gamitin. To the point na, sabi nga sa ating binasa, siya ay tinuring na makasalanan kahit hindi naman. Pero hindi niya ito inalintana o inintindi. Dahil ang kanyang purpose, magamit ang lahat-lahat ng maaaring gamitin para maligtas niya ang buong sanglibutan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo ay tinuturuan din ng kaparehong aral sa umagang ito na we were given by God
our bodies, our minds, our spirit. At lahat yan ay kailangan nating gamitin at i-enjoy for God's glory and for the benefit of many. Na kahit tayo ay marumihan o kahit may nagsasabing mali yung ating ginagawa o hindi tayo pinaniniwalaan, it doesn't matter as long as we know that in the eyes of God, ang lahat ng kanyang pinagkatiwala sa atin ay ipinapakita natin na tayo ay mabuting katiwala. Kaya naman ang nangyari sa ating Panginoong Yesus, di ba? Matapos niyang i-carry ang lahat ng burden ng kasalanan, matapos niya itong pasanin, ang sabi sa Philippians 2, siya ay tinaas ng ating Panginoong Diyos. Siya ay nilinis at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. So, it is our lesson for this morning, mga kapatid, na i-enjoy natin ang binigay na mga instruments ng Panginoon sa atin para sa ating paglilingkod. So, better enjoy and never be a killjoy sa ating paglilingkod at pananampalataya. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa regalo ng panibagong araw na pinagkaloob mo po sa amin at pagkakataon na muli magabayan kami ng iyong salita para sa amin pong pamumuhay at pananampalataya. Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga bagay na minamasama po namin sa aming buhay. And yet, mga bagay ito na pinagkaloob mo upang amin pong malasap, upang aming ma-enjoy. Hindi lamang po para sa aming sarili, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Mangyari, Panginoon, na itanim mo sa aming isipan na ang mga bagay na nilinis mo at pinagkaloob ay mga sagradong bagay na magagamit namin para makapaglingkod sa iba. I'm praying for all those who are being reached out wherever they are ng online devotion pong ito. Malayo, malapit, anumang edad, Panginoon, na nakarinig nito ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat ng iyo pong kabutihan, ng iyo pong pagkakaloob sa amin, ng aming mga katawan, ng aming mga senses, upang sa pamagitan nito lalo ka naming maunawaan at maipaglingkod po namin ito sa iba, Panginoon. May you also bless this online worship, online devotion ministry ng St. Paul United Methodist Church, hindi lamang sa kanyang mga kapatiran, Panginoon, kundi lalo pa sa maaabot nito sa anumang panig, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin at hiling. Amen.